Breaking news po. Namutlang namutla. Hindi na makita ang tunay na muka. Yan ang sinasabi nila, namutla. Ex-Kong Barbers nagsalita na sa pagtakbo ni BP Sara sa 2028. Nararamdaman nila na nagkakautal-utal. Halaka, takbuhan na. Nag-uunahan ng mag-apply ng passport ng dual citizen. Mga kababayan ko, panoorin po natin. Nako po, dito kay General Macanas, nakakagulat. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong post ni Rodney Bakay. Nagpahayag na, nagsalita si ex-congressman Ace Barbers doon sa announcement ni BP Sara na tatakbo siyang presidente sa 2028. Sabi dito, malalaman natin yan sa 2028. Sabi niya, look, pumalag si former Congressman Ace Barbers sa 2028 presidential bid ni Sara Duterte. Umani ng matinding reaksyon ang pag-anunsyo ni Sara Duterte na siya ay tatakbo bilang Pangulo sa 2028. Ilang oras pa lamang matapos ang deklarasyon, agad nang pumalag si Surigao del Norte 2nd District Representative Ace Barbers. Ayon sa mga ulat, ikinababahala umano ng mga barbers ang posibleng pagbabalik ng impluwensya ng mga Duterte sa pambansang politika. Matatanda ng suportado ng pamilya Duterte ang impeachment. Matatanda ng suporta ang pamilya Barbers ang impeachment ni BP Sara at pumirma si Ace Barbers sa 2025 impeachment complaint. Dahil dito, napagtanto ng mga netizens na kung sakaling tatakbo at manalo ulit ang Duterte, tiyak na makukulong, busisisihin at maibubulgar ang lahat na kalokohan, korupsyon at ghost project ng mga barbers sa kanilang distrito. Kaya sa ngayon, todo kapit ang mga barbers sa mga Marcos at Quer Romualdez upang manatili ang malakas na impluensya at proteksyon ng kanilang sarili laban sa mga Duterte. Ito ang naging opisyal na pahayag ni Ace Barbers sa interview. Pakinggan nyo. Ito ang kanyang salita. Hindi naman dahil Duterte siya ay mananalo na siya. Sa amin sa Mindanao, wag mong isamang buong Mindanao. Ex-honorable Juan, pwede, Surigao. Kayo lang sa Surigao, wag mong isama ang buong Mindanao dahil ang luwang ng Mindanao, hindi mo kontrolado ang buong Mindanao. Kita nyo mga kababayan, sinisiraan pa si Sara Duterte na hindi daw gustong iboto sa Mindanao. Nako po, grabe talagang balitang ito. Hindi nila matanggap na si Sara Duterte ang mananalo. Nakita nyo naman ang mga survey, napakataas po. 43% kung ikukumpara sa kanyang mga katunggali. 27% lang kay Madam Leni. Dito kay Tulfo, mababa, at kay Risa, 3% lang. Halaka, grabe na. Dahil ako, taga Mindanao ko, iba yung nakikita ko, nararamdaman kong pulso ng taong bayan sa buong Mindanao. Sa inyo siguro, sa Surigao, 2nd District, sige na lang. Matatalo ang Duterte dyan. Sabi niya, hindi naman dahil Duterte siya ay mananalo na siya. Sa amin, sa Mindanao, correction please, sa inyo, sa Surigao del Norte, 2nd District. Alam nyo mga kababayan, totoo yan. Sabi din ng mga ilang mga tangalista ha. May mga post kasi ako. Ako neutral ako, nagpo-post ako sa FB. Sa FB kasi pag hindi ka neutral, alam nyo naman si Meta. Masyadong stricto. Yung mga post ko doon, kung ano ang mga lumalabas sa survey, yun ang nilalagay natin. Nakita nila, 43% ang survey ni Sara Duterte. Peke daw. Bakit daw mababa si BBM? Ano magagawa natin? Yan ang lumalabas sa mga survey firm ng Tangery. Ano yun, madaya?
So, ibig sabihin, pagka mababa yung amo nyo na itong si Memeeng, wala na. Bagsak na bagsak ng rating. Kasi nga, wala namang ginagawa kasi. Kahit sa mga survey, si Sara Duterte ang umaangat. 'Di ba? May mga nagsusurvey naman, pagka Sara ang sinasabi ng tao, dinadarag. May nagawa ba? May nagawa ba? Gumaganon. Wag ganon. Si Sara nga ang gusto Ano naman nagawa nitong isang ito? Puro pasikat. Puro pangako. Puro 20 pesos sa bigas, walang nangyari. Puro panaginip. Pati yung tulay sa Davao, inangkin. Grabe, sabi ni Tomas. Hindi naman 100% ang suporta sa kanila. Hanggang Davao City lang sila. Anong hanggang Davao City nga? Punta ka dito sa Northern Mindanao, ex-honorable. Punta ka sa Misamis, Bukidnon. Tingnan natin. Huwag kayong maniwala. Grabe mga kababayan, patuloy na sinisiraan pa rin si Sara Duterte hanggang ngayon, no? Hanggang Davao lang ang lakas ni Sara. Nako po, dito sa amin. Dito sa Ilocos, puro Sara Duterte. Sinusukan na nila yung ka-unity ni Sara. Wala namang ginagawa sa Ilocos. Yan ang sabi. Mga kababayan, tignan nyo. Ginawaran ba naman ng the most honorable public servant daw yung isa? Yung anak niya. Sila lang din ang nag-award. Mga kababayan ko, nang bubudol na naman sabi ni Gwapa ng Tarlac. Dito sa sinasabi ni ex-congressman Barbers na ang impluensya ng Duterte is Davao lang. Hindi yan totoo. Hanggang Davao City lang sila. Sa Surigao, hindi mananalo yan. Yes, sige. Surigao man lang kaya. Kasi wala naman natulong yan sa amin kahit nung presidente ang tatay niya. Ay, nako. Sige na lang. Kung walang naitulong sa inyo, mga Duterte Barbers, aywan ko sa mga ordinaryong mamamayan ng Mindanao. Alam nyo mga kababayan, itong naitulong ni Tatay Digong, yung peace and order sa Pilipinas. Alam nyo mga kababayan, napakatinding tulong nito. Yung pagiging tahimik ng komunidad. Walang mga nag-aaway sa mga kalye kahit nagiinuman, 6:00 pa lang tulog na. Bawal mag-inom hanggang hating gabi, bawal. Walang pasuray-suray sa kalsada, walang snatcher, walang pickpocket, walang pitik-pitik. Mga kababayan, nung panahon ni Tatay Digong napakalinis ng mga estero. Mga isda, payapang lumalangoy. Payapang nilalangoy ang mga estero sa sobrang linis parang Japan. Pero anong nangyari ngayon? Grabe, napakadumi ng mga kanal. Napakadumi ng mga ilog. Ang Pasig River na dating inaward na sobrang linis mala Singapore sa linis. Pero nung nangyari, bumalik. Manila Bay na dating parang Boracay. Legacy ni PRRD na pinabayaan ng dekada-dekada na mga hinayupak na mga namuno noon ng mga kupal na mga naging presidente, only PRRD itinayo ang bandera ng probinsyanong presidente. Tinalo ang mga Manilenyong presidente. Tignan nyo mga kababayan, ginawang Boracay International Tourist Destination ang Manila Bay, Malapalawan. Tinalo pa ang El Nido sa linis noon, pero ngayon bumalik. Dati mga kababayan, nakita nyo naman kung yung history natin, ever since na si Tatay Digong ay tumatakbo, nandyan na po tayong nakasuporta
sa Manila Bay. Nakilala nyo po ako. Si Esme TV ko pa dati na laging naka-update sa inyo sa paglilinis sa Manila Bay. Everyday, 24/7, nalilinis ang tubig ng Manila Bay. Pero ngayon, ewan ko na lang. Kayo nang bahalang magkomento. Tanong po, Congressman, ex-Congressman Barbers. Bakit? Kung talagang wala nang impluensya ang mga Duterte, bakit nung midterm election, halos lahat ng kandidato ng PDP laban panalo sa Mindanao? Sige nga, kung wala na silang impluensya. Kaya, anyway, karapatan niya yon na magsabi na Davao City lang ang impluensya ng Duterte, but I totally disagree. Buong Mindanao, malakas ang suporta sa mga Duterte. And even Surigao, makipagpustahan ako. Ito lang kasi, dahil politiko siya, nagsasalita siya ng ganyan. Kaya lang, tanungin mo yung ordinaryong mga tao sa Surigao kung anong masasabi niya. Sige, tingnan natin people who reacted. Nako, hindi man mabilang kung ilan ang nag-react. Bakit walang bilang? Comments na lang. Tingnan natin sa comments. Double time, Congressman, sabi ni Glorioso Regala. Ton de Lote, murag kulbahan man lagi ka. Parang natakot ka na. Kita nyo, natatakot na, namumutla na. Ito mga komento. Grabe, ang dami, 474. Yan ang tapang ng GAG-ong yan. O nati asawa niya. Kaya loobin ng Diyos na makaupo si BP Inday. Sara, nako, sana ihagis yan doon sa Pacific Ocean. Sir Surigao, vote buying malakas doon. 17K per head has election. Kung vote buying talo talaga mga barbers. Dapat higpitan ng husto ang Surigao. Grabe, no? Grabe mga komento. Ako, taga Surigao del Norte ako. Maka Duterte kami doon. Mas maraming Duterte ngayon. Halaka. Huwag kayong maniniwala si sinungaling na barbershop na yan. Kahit sa baluarte niya, Surigao del Norte, di pa rin matatalo si BP Sara. Grabe, melay. Grabe, solid BP Duterte. Dapat lang makulong gupit. Grabing kwarta ni Lustay ninyo. Mga tangalista. Kurog na barbero, heart attack na barbero, halaka. Hanggang bahay lang nila, impluensya ni barbero, halaka. Mga kababayan, grabe ito. Carl Main, Speaker of the Speaker. Angel Mars on the lot. Really? Davao City lang? Let's see, barbers. Yes, sige. Ilang taon na lang. Tignan natin. Emmanuel Villamor. Sakto. Daily 100. Mga 98% siguro. Correct. Wala na may maka 100%. Kaya lang, yung approval rating ni BP Sara sa Mindanao, I think Pulse Asia ito, umabot ng 97%. Grabe, no? 97% Mindanao. Alam nyo, totoo yan mga kababayan. Dahil alam nyo dati, kahit anong gawin nila na pagko-cover up ngayon, hindi na nila mako-cover up. Dati hindi nila sinusurvey si Sara. Pero ngayon kasi kinakagat ng tao yung mga ganito. Kaya si Sara, talagang yung mga survey firm na ito, ibinabalita na si Sara. Mga kababayan ko, yan ang totoo. Marami talagang maka-Duterte ngayon. Hindi na yan mapapasinungalingan ng kahit sino. Tignan nyo yung mga vlogger ng mga ito. Yung dating pango ang ilong yun, nagparitoke na. Nagparitoke na ng ilong yung isang vlogger na laging bumabash kay Marcoleta. Ngayon, puro selfie. Dati takip ang ilong. Ayaw ipakita na busangat. Di ba? Ang daming kinita. Magkanong bayad sa kanila? Tignan nyo.
Laging banat kay Marcoleta. Hanggang ngayon, banat kay Marcoleta. Banat kay Sara. O yung busirat na ilong, ba matangos na. O, di ba kayo nagtataka? Alam na this. Mga kababayan ko, o kilala nyo kung sino yan. Huwag kayong di ba? For transparency, for a better democracy. Ako po si The Wonders Philippines. Isang like, isang share po at isang subscribe. Salamat po, mga kababayan ko.